Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pangungunahan tayo ng panalangin ni Pastor San Miguel. Tayo po yumuko. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na muli ay tinipon mo kami sa tahanan ni Ate Lenny na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Lord, na nawa po, Lord, ay ang bawat isa sa amin ay buksan po ninyo ang mga puso nang upang sa ganun po ay maipamuhay po namin sa pang-araw-araw ang aming natututunan sa hapong ito. Ito pong aking dalangin ay binibigay ko po ang pupurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. At bago ko po tawagin ang ating tagapagsalita ay makakarinig po tayo ng isang magandang awitin, no? Na walang iba ay si Ate Lisa pa rin. Nagkaano ako sa atin. He's reaching out with no one to hold. Get up and fly with no place to go. Dead and wanting, such desperate times. All bitter tears are feeling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. When life gets broken. You hope God would heal it, but the storm rage and rage. Now it's hard to imagine how you make it through the day. Each turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the highways and the ones. Yeah, the names of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. So when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. When life gets broken. Make us whole. When life gets broken, when you're in despair, they'll carry your burden when it's so much to bear. It's down
He'll help me start all over again. He'll help me start all over again. He'll help me start all over again. Very good. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Ate Lilia. Tawagan ko muna si Bong. Wala tayo. Baka hindi tayo makapasok. Nandoon yung remote. Tapos, Hindi tayo makakapasok pag umuwi. magkano Wala siya. Nandoon siya sa kuwan. Nandoon siya sa higa. Susundo. Sa maulanan tayo doon. Kung ano yun, babalik ka. Tatawagan ko siya. Sige na. Punta na ko rito. Dalhin yung bag mo. Yun, siyempre, lahat. Yun ang sadya ko. Nandoon ang pera, nandoon ang susi. Ang remote. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Sasagot kayo. Kung may kumakanta, makinig kayo, ah. Okay. Ano nga yung pinag-aaralan natin? Anong libro ng Biblia ang pinag-aaralan natin? Genesis. Ano? Ang ating pinag-aaralan ay Genesis. Ang unang aklat ng Biblia. Genesis. Na ang ibig sabihin ay pasimula. Na? So, ang Genesis, ang ibig sabihin ay pasimula. Okay? So, napag-aralan, bakit ba natin pinag-aaralan ito? Ano ang layunin natin? Bakit ito ang una nating pinag-aralan? Kayong dalawa, bakit natin pinag-aaralan ito? Para malaman natin yung salita sa kanila. Yung sabihin, para Sige, nandiyan na sa dila mo. yung ano, Ha? Okay. Ang layunin, bakit natin ito pinag-aaralan, ay upang malaman ninyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Okay, tatanungin ko kayo, mahal ba natin ang Diyos? dumating na si Naida. Kung wala pong Panginoon, Okay, ano ang layunin? Ulitin ko ha, bakit natin pinag-aaralan ang unang libro? Ikaw naman, Atilina. Bakit natin pinag-aaralan ang Genesis? Para malaman kung gaano tayo inibig ng Diyos. So, yan ang rason, hindi para malaman ninyo ang salita, para malaman ninyo ano ang purpose. Kaya ito nga ang una-una kong binabahagi sa inyo. Yung iba masyadong malayo na yun, hindi ninyo alam yung pasimula. No? Ano ibig sabihin ng Genesis? Pasimula, no? Ang unang aklat ng Biblia. Ulitin ko, bakit natin pinag-aaralan ang paglikha? Para malaman sa Panginoon Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung gaano tayo kaibig. Kaya nga tinatanong ko kayo, ang pag-ibig ng Diyos hindi natin kayang sukatin kung gaano kalalim. Tandaan niyo ha, hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos kung gaano kalalim, kung gaano kalapad. Ang pag-ibig ba natin sa Diyos ay nasusukat? Bakit, Ate Lenny? Kasi kung minsan tayo nagkakamali rin, pero nandoon yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya lang, Paano natin na ipapakita yung pag-ibig natin sa Diyos? sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya, pagsamba, pag-aaral ng salita Niya, at ibigay natin yung araw na Niya para sambahin natin Siya sa Espiritu at katotohanan. Ibigay natin yung ikapitong araw sa Kanya para makapagpuri tayo sa Kanya, makapagpasalamat. Bakit? Yan bang ikapitong araw ay utos ba yun? Hindi po. Ha?
iniutos. No? Oo. So, kapag iniutos ng Diyos, ano dapat natin gawin? Dapat gawain. Dapat nating sundin. So, itatak nyo yan sa inyong mga puso. Ano man ang iniutos ng Diyos, susundin natin, ha? Dahil, ngayon na naibahagi ko sa inyo, kayo na ngayon ang may pananagutan. Wala na kaming pananagutan sa inyo. Ano man ang action ninyo, ano man ang reaction niyan, nasa sa inyong mga kamay. Naintindihan nyo ba? Kami, mga manggagawa, ako asawa ng pastor, na ibahagi namin sa inyo unti-unti, na? Para maintindihan ninyo kung gaano ka lalim, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. At kung gaano natin susundin ang Diyos. Kasi, ang pagsuway ay, kasalanan. Na? Ang pagsuway ay kasalanan. Ngayon na naibahagi na, tandaan ninyo, naibahagi namin ang katotohanan, wala na kaming pananagutan sa inyo. Kayo na ang may pananagutan sa Diyos. Kung hindi namin naibahagi, at hindi rin ninyo nagampanan, kami ang may pananagutan dahil hindi namin ibinahagi sa inyo. Naintindihan nyo? Na? Okay. Kaya natin pinag-aaralan ito upang malaman natin kung gaano tayo kaibig ng Diyos. Hindi natin kayang sukatin. Na? Kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Pero kahit wala tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Tandaan natin yan, ha? Kung wala tayo, kung wala ang Diyos, wala tayo. Kahit wala tayo, Diyos pa rin. Diyos pa rin. Hindi mahal. Pakinggan ninyo ang sinasabi ko. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayo. Kahit wala tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Hindi na bawasan kahit konti ang kanyang pagiging Diyos. Tandaan natin yan, ha? Malinaw yan. Inuutay-utay ko na ang paliwanag sa inyo. Okay. Dito tayo nagtapos sa 3, yung nagkasala ang tao. No? Ano, nabigyan mo na ba ng audio Bible tong mga wala? Wala kang sinta, di ba? Saka, nalalaki pa yun. Paano kami makapagpapalala? Ay, hindi na problema ng Diyos yan at hindi ko na rin problema. Kung gustuhin ninyo, may paraan. No, mga kapatid, lahat ng gusto ninyo, nagagawa ninyo. Kaya kahit itong Biblia, ang inyong salamin, nasa inyong disposisyon na yan. Kung nasa part na ninyo yan, wala na sa akin. No? So, marami naman kayong mahihingian. Kahit kaya ginamit, punta kayo doon, bibigyan kayo ng salamin. Okay, sa ating pagpapatuloy, ilang araw nilalang ng Diyos ang mga bagay-bagay na kailangan natin. Umiyak ka na magsagot, ha, dahil ikaw na first honor. No? 5 araw, ay makinig kayo mga kapatid dahil importante to. Sa loob ng 5 araw, nilikha ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, lahat ng bagay-bagay. Na? Sa pamamagitan ng anong instrumentong ginawa ng Diyos? Salita lang, walang ginawa, walang hinipo. Sa pangilang araw, nilalang ng Diyos ang tao at iseni. Pang-6 na araw, anong elemento ang ginamit ng Diyos? Okay. Ang sabi kasi dito, alabok at hinulma. Ano yung inihinga sa ilong? Ha? Ano yung inihinga sa ilong ng unang tao? Banal na espiritu. Kaya nagkaroon ng buhay. Kung wala ang banal na espiritu, patay. Kaya marami kayong nakikita dyan, naglalakad. Alam niyo yung zombie? Yun.
Zombie. Walang espiritu. Kaya, pag nagbasa ng Bible, hindi maintindihan. Ang tawag namin ni Pastor diyan, mga living zombie. Diba? Kaya lamang tayo nagkaroon ng buhay dahil sa hiningahan tayo ng Diyos na banal na espiritu. Okay? Sa ating pagpapatuloy, nilikha ng Diyos ang hardin na, ano pangalan? Eden. No? Tandaan ninyo yan. Eden. Okay. So, ano ang ipinagbawal ng Diyos doon sa hardin ng Eden? Okay, dahil hindi naman kayo nakakabasa ng Bible, makinig kayo mabuti ha. Ano yun? Merong 2 puno na pinagbabawal ng Diyos na kainin ang bunga. No? Sabi niya, lahat ng mga halaman nandyan, lahat ng bunga, pwede niyong kainin maliban dito sa 2 puno na nasa gitna. No? Dahil, ano mangyayari sa kanila? Mamamatay sila. Okay. So, dumating lakwachera. Okay, lakwatsa ng lakwatsa, baka masalubong ninyo ang malaking ahas. Ha? Matulad ni Eva. Ha? Nasalubong niya ang ahas. Totoo, sino yung ahas? Sa ngayon ba, akala ninyo walang ahas na magpapahamak sa inyo? Merong ahas. Hindi na nga lang ahas ang itsura, pero meron at meron. Dahil alam nyo, corrupted tong ating mundo. No? Ibig sabihin, makasalanan na mundo. Kasama-sama din natin si Satanas. Kasi noong panahon ni Job, ang sabi ng Diyos kay Job, sa Satanas, saan ka galing? Sabi ng Satanas, makinig kayong dalawa, nagparuot, parito ako. No? Kahit saan pumupunta yung ahas. Sabi ni Ate Seni, saan galing ang ahas? At biglang lumitaw sa hardin. No? Saan nga naman ang galing? Nung likain ng Diyos ang daigdig, kasama na yun. No? At ang isa pang rason doon, nung nagkaroon ng revolusyon dahil sa inggit, sino dito inggitera? Meron ba inggitera sa atin? Sa ating 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron ba inggitera? Wala po. Salamat sa Diyos dahil walang inggitera. No? Dahil nainggit si Lucifer. Si Lucifer ay isa sa mga anghel ng Diyos. Pero dahil sa kanyang kainggitan, ito talaga masama talaga ito inggitera. Gusto niya higitan pa ang Diyos. Ang Diyos, matalino yan, alam niya ang lahat. Na? Alam na ng Diyos ang pangyayari. At tignan ninyo ang ginawa ng demonyong ito. 1/3, ikatlong bahagi ng mga angheles sa langit, kumampi. Kasi nga, kadadaldal. Kasi maganda ang magsalita ang mga kampon. Nabibighani ang lahat. Lalo na pag nakinig ka. Kaya pag may lumapit sa inyong kampon, ano ang sasabihin ninyo? In Jesus' name. In Jesus' name. Lumayas ka, Satanas. Huwag nyo parinig. At baka masampal kayo. No? Lumayas ka, Satanas, sa pangalan ni Jesus. Baka tanungin niyo ako, meron po ba? Meron. Kaya kaingat-ingat kayo. Meron. Meron magbubulong sa tinga ninyo. Kayo naman willing-willing kayo, tawa kayo na, ganoon ba? No? Ay talaga, tapos idadaldal nyo naman doon sa kay Liberty. Oy, Liberty, alam mo? Sabi naman ni Liberty, totoo ba? Hindi naldal naman ni Liberty doon kay Lina. Ganito na nga. Tawa din siya ng tawa. Ganoon ang ginagawa ng Diablo. No? Totoo yan. Tignan mo ang chismis day. May nagchismis. Mag-boyfriend pa lang yun. Sabi, yung palang may anak ni kung sino man yun, ni Rosa, may boyfriend na pala. Naisalin doon sa isa, yung anak pala ni nag-live-in na. No? Pagdating na, yung anak pala ni buntis na. Diba? Ganyan ang chismis. Habang
Habang naisasalin, lalong sumasama ng kasama. So, anong nagagawa niyan sa tao? Mabuti ba yun? Hindi. Dahil yan ang gawa ng kaaway. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga kausap. Kaya ito na, nag-usap na ang ahas. Alam niyo na kung saan galing ang ahas. Baka sabihin niyo na sa hardin ng hindi na masyal lang yan. Kasi itong babaeng ito si Eva, nakwatsera. Sabi na kasi, doon ka sa bahay maglinis. Kaya ay maglinis. Gusto mangapit bahay. Tingin-tingin siya doon sa puno. Nakita nga naman niya pagkasarap-sarap ang itsura. Ang kintab-kintab. Sabi nga lang mansanas, pero hindi naman mansanas. Ang sarap. Ang sarap pitasin. Sabi ng ahas. Kasi ang ahas noon, nakakausap ng tao. Kasi ang ahas noon, nakakatayo. Ngayon, ang ahas, anong ginagawa? Gumagapang. Okay. So, ganito na ang kwentuhan nila. Kaya mo chismosa, ha? sabi ng ahas, tinanong niya ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tignan niyo ha, chismis. Tumugon ang babae, hindi naman, ipinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Ano ang idinagdag? Ano ang dinagdag? Sabi ng Diyos, huwag niyo kakain yan, mamamatay kayo. Anong idinagdag ng babae dahil na chismosa siya? Humipo. Dinagdagan na naman niya. Hindi naman yan ang bili ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakanin. Pero ang sabi niya, dinugtugan niya, ni humipo man daw at kami ay mamamatay. So ngayon alam niyo na ang chismis. Dito pa lang sa Biblia may chismosa na. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid sa mga pinapakinggan ninyong mga salita. Lalo pag binubulong sa tenga ninyo at kiliting-kiliti kayo, mag-ingat. Okay. Sa ating pagpapatulot, tama ba? Tama. No? Mabuti sana kung ganyan te. Pero pag may bulong na parang nakikinitik ang hindi mawari, ay iba yun. No? Sabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Na? Ano daw magkakaroon daw ng pagkaunawa pag kumain noon? Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Okay? 6, napakaganda. O, tingnan nyo ha. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. So, sabihin, ganda. So, nabuo sa isip niya na mabuti ang maging marunong. Tingnan ninyo ang ginawa ng pagiging masuwayin. Nabuo sa isipan niya na mabuti daw ang maging marunong. So, sinuway na niya ang Diyos. Kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kaya doon nadamay. At kumain din ito. Oh. Ito ang nagagawa ng mga lalaking tamad. Ang sabi ng Diyos, pangalagaan mo ang mga nilikha niya. Ano ibig sabihin noon? Ng lahat ng pananim, siya ang mga tagapangalaga. Pero anong ginawa niya? Siguro, tutulog-tulog to lagi. Kaya naalimpungatan siya. Nung binigyan siya ng prutas na ipinagbabawal, kumain din siya. So, ganyan ang kasalanan pag pumasok sa ating puso. Nakakalimutan natin ang lahat-lahat. Sino na ngayon ang masama? Ang Diyos na. Pinapalabas nila na ang Diyos na ang masama.
Diba? Dito sa ating kwento. Ayan, patay. Patay ba yan? Patay. Okay. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. So, nung nabuksan ang kanilang physical na mata, doon nila nalaman, hubad pala kami. Kaya yung ginawa nila, nagkumuha ng dahon. Siguro yung malalapad na dahon yon, pinagtahi-tahi nila at ginawang pantakip sa kanilang katawan. Okay? Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. So alam nila, ang si Yahweh kasi, yung Diyos Ama, lagi silang dinadalaw. No? Araw-araw silang dinadalaw. Kaya nung narinig nila na padating na ang Diyos, nung tinawag sila, nagtago sila sa kakahuyan. Ito ay isang karanasan ng makasalanan, di ba? Kapag merong Meralco. Tao po, Meralco po. Tago. Di ba nagtatago ang mga nanay? Ano? At sino pinapaharap yung mga anak? Wala daw po siya. Di ba? Wala daw po siya. Yan ang sagot ng bata. Ganun din ang kwento natin. Pero totoo to, hindi to kwento-kwentuhan. No? Totoo yan. Totoo ito. Tago. Nagtago. Ganyan talaga pag may kasalanan. Di ba nagtatago, te? Yung ayaw magbayad, nagtatago rin. Sabi niya, wala ako, Ate Lenny. Makinig na kayo. Datapwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki. O tingnan ninyo, lalaki ang mayroong sa isang tahanan, ang lalaki ang commander-in-chief. Hindi, kayong mga babae kayo, huwag kayong mag-asta-astang kayo ang commander. Segunda lang kayo. Ha? Tandaan ninyo yan. Segunda lang tayong mga babae. Ang una-una talaga, kung may mga asawa kayo, lalaki. Parang ngayon hindi na. Ha? Panahon natin ngayon parang hindi na. Oo. Parang hindi na. Oo, kasi ang lalaki ngayon tamad, gusto sa bahay lang. Sila ang mag-aalaga ng bata, maglalaba, magluluto. Yung babae naman nasa labas, siya ang magkakanak buhay. Depende sa tao. So, ang design sa ganoong kaparanan, malihis tayo, te. Sa ganoong kaparaanan, ang design ng paglikha ay sinira ng tao. Tandaan ninyo, sinira ng tao. Ang sabi, ang lalaki ang head of the family. Adjutant lang yung babae. Pero sa ngayon, binaliktad na. Meron na, kaya nga lalong naghirap ang mundong ibabaw, ang Pilipinas. Kasi nga abroad ng abroad ang mga babae, abroad ng abroad, ang lalaki na iwan sa bahay. Eh, siyempre, yung katungkulan ng babae bilang asawa, nakalimutan o malayo eh. So, anong nangyari? Kumuha siya ng iba. So, nagkagulo-gulo. So, yung design ng family, sinira din ng tao dahil binulungan, na kabubulong ng dyablo, kiliting-kiliti naman tayo. So, beware sa mga bulong-bulong. At tinanong, saan ka naroon? Ano ang sagot ni Adan? Hindi pa sila napangalanan dito. Sabi nung lalaki, natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Ito naman ang sabi ni Yahweh. Sinong may sabi sa inyong hubad ka? Tanong ng Diyos, bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Ito na yung mga gumagawa ng mga kasalanan. Tingnan ninyo. Kasi, sabi ng lalaki, pinakain po ako ng babaeng ibinigay nyo sa akin. Turo na. Kasi, si Ate Lenny, binigyan ako ng pagkain. Halimbawa ako ang lalaki, si Ate Lenny babae. Si Ate Lenny naman sasabihin naman ni Ate Lenny,
Ay, tanong pala ng Diyos, bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Sabi naman ng babae, mangyari po, nilinlang ako ng ahas. Kaya ako'y natuksong kumain. No? So, ang lalaki, tinuro ang babae. Ang babae, tinuro ang ahas. Eh, sino ituturo ng ahas? Wala. No, kawawa din ang ahas. So, mag-ingat tayo, mga kapatid, ha? Ang ahas, hanggang ngayon, presente. Iba na nga lang ang hugis. May paa na. May paa. Nakakalakad na. Tignan ko nga mga dila ninyo kung mahahaba. Pag mahahaba yan, chismosa. Paano ma'am? Ha? Chismosa yan, madaldal. Hindi mahaba. Sabi tuloy nila, oh. No? So, nagturuan. Di ba ganoon naman ang mga bata kahit ngayon? Di ba? Halimbawa, kayong tatlo, meron kayong, meron kayong sikreto. Eh, lumabas. Sabi ni Kirina, kasi si Liberty, sabi naman nito, kasi pinilit ako ni Ate Lenny. No? Wala na maituturo si Ate Lenny. Parang yung ahas, no? Tinuro ng lalaki yung babae tinuro ang ahas walang maituro. Okay. So, sa palagay niyo ba natuwa ang Diyos? Tandaan natin, ang purpose ng paglikha ng Diyos sa tao para maging banal. Pero dahil sa kasalanan, nasira yung design ng Diyos. Tandaan natin, ang kasalanan ang sumisira sa disenyo ng Diyos para sa atin. Ang layunin ng Diyos sa atin maganda. Maganda ang kanya. Ay di ba nga nilagay sila sa halamanan? Wala na silang, hindi na sila magluluto, hindi na ng kahoy, hindi na ng apoy, hindi na maghahanap ng bigas. Nandun na sa kanila ang lahat. Actually, nung panahon na yun, ang kinakain lang nila ay mga bungang kahoy at saka gulay. No, hindi pa sila kumakain ng karne noon. So, napakaganda ng design ng Diyos. Parang ganito rin sa atin sa isang church. Napakaganda ng design ng isang pastor. Ano ang sumisira sa design ng church? Ano ang sumisira sa design ng church? Manira. Ha? Yung nagbibigay ng masamang Yung walang pagkakaisa at nandoon yung pagkakampi-kampi. So, kapag nasira ang church, sino ang paparusahan ng Diyos? Pastor ba? Hindi. Yung sumira. Kaya tandaan ninyo, ang ahas is everywhere. Ang ahas ay present until today. Kaya mag-ingat kayo sa mga bulong-bulong, ha? At baka nag-aantok-antok si Kirina, may bumulong sa kanya, napauho siya dahil inaantok. Ha? Kaya pag may bumulong sa'yo na inaantok, huwag kang umuo. Sabi mo, ganyan. Okay, eto na. Kasunod ng kasalanan na ginawa ng tao, siyempre, aliba, ikaw, Ate Selly, kapag nagkasala ang anak mo, anong gagawin mo? Tama, ganoon din ang Diyos. Tandaan ninyo, ang Diyos, hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, pero mayroong parusa sa bawat kasalanang nagagawa natin. Ito na yung parusa. Makinig kayo. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa, tingnan ninyo, ha, ang pinagmulan ng kasalanan, yun ang unang pinarusahan. Di ba ang ahas ang naglinlang? Dahil anong nangyari? Dahil bakit? Nakinig sa chismis. Kaya kayo mag-iingat kayo kung makikinig sa chismis. Lalo pag inaantok kayo, ha, baka mapaaganyan kayo. Akala oo yun. Hindi, ganyan lang. No. Kaya wag laging tutulog-tulog. Sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Yan lang pala ang meron ito. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad
at alikabok ang pagkain dapat. So, aasahan natin, i-internalize natin na ang ahas noon ay nakatayo. Kasi ang hatol sa kanya gagapang sa alabok. Ano daw kakainin niya? Alabok. Uulit pa tayo? Uulit pa ba tayo? At ito ang parusa ng Diyos. Ngayong alam na natin ang parusang igagawad ng Diyos sa mga kasalanan. Kaya dapat natin katakutan ang kasalanan. Huwag natin yakapin ang kasalanan. Layuan natin. Layuan natin ang nagdadala ng kasalanan. Ano ang sasabihin natin? Pag may bulong-bulong na nakakikilig kayo, pag may lumapit, ano ang sasabihin natin? In Jesus' name. Pero tahimik lang yun. Lumayas ka. In Jesus' name. Rebuke. I-rebuke nyo kaagad. Dahil tayo, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan para i-analyze natin ang tama at mali. Okay. Tandaan niyo ang ginawa sa ahas, ha? Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ay nagpapatungkol kay Jesus. Yung binhi ng babae, may binhi ba ang babae? Sino ang may binhi? Lalaki ang may binhi. Ang babae wala. Kaya ang pinapatungkulan dito, binhi, sabi niya sa babae, ang binhi mo at ang binhi ng ahas laging maglalaban. Kasi itong ahas, nire-represent nito si Satanas. At itong binhi ng babae, itong babae dito si Eva, nire-represent nito si, sino? Si Jesus Christ. Ay, si Mary pala, Eva. Si Mary. Si Jesus Christ ang nire-represent dito. Diba? Ilang beses na tinutukso ng Satanas si Jesus. Diba? Maraming beses. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid dahil hindi tayo exempted. Sabi dito, binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Pag pumapatay daw tayo ng ahas, dapat daw durog ang ulo. Bakit? Kasi daw yung mukha natin na andun na nabivisualize daw ng mata ng ahas. Kaya dapat daw siramin din yung mga mata. Kasi pag nakita siya ng ibang ahas, nag-uusap daw yan. I don't know how true. Pero ganoon daw yun. Kaya sabi dito, dudurugin ang ulo. No? Ito na mga babae. Ito na, kaya tayo na parusahan din. Kaya bawal ang lakwatsera, chismosa, mapaghabi. Ha? Naintindihan ninyo? Baka mamaya pagkatapos natin, nasa chismisan kayo, ha? Wala na gano'n. Sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan. Pera kay Lisa. Lisa, hindi mo nahirapan yung buntis. Lalo kung sumapit ang inyong pagluluwal, yung panganganak. Na? Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. O di ba, sunod-sunuran tayo sa lalaki, asawa. Pag sinabi niya lang, usain ka. Tapos siya lasing, no? Ganyan. O, pagganda mo ako ng ano. Di ba, te? Ganyan, sunod-sunuran tayo lagi. Yan, dahil sa ginawa nating kasalanan. Susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin niya o bungang bawal, sa nangyaring ito'y ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Kaya noon, tumutubo lang ang mga bungang kahoy, ang mga halamanan, mga vegetable. Pero ito, nung sinumpa na, anong ginagawa ng mga farmer? Anong sinasabi nila? Inaararo muna, sinusuklay, dinidili, no? Marami pang proseso. Ilalagyan pa ng abono para lang tumubo ang mga tinanim. Pagpawisan mo habang nabubuhay, mga damot tinik ang inyong aanihin, halaman sa gubat ang inyong kakanin. Kailangan
pagpawisan daw natin. At kapag di ba pag nagtanim, merong dumadating na mga bagyo, dumadating na mga, minsan sumasama pa yung mga damo na mas marami pa yung damo kaysa sa tinanim. Kaya mahirap talaga pag nagkasala. Takabalang. Marami pang, alam niyo yung balang, yung, yung peste. Pisti. Peste. Upang pag-anihan ng inyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Magpakahirap daw hanggang sa... Meron ba kayong nakitang farmer na maputi? Wala. Puro maiitim. Bilad sa araw eh, no? Sunog sa araw. Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Okay. Mag-side trip tayo. Ang sabi dito ng Bible, yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Kapag ba tayo ay babalik sa alabok, ano ang dala natin? Wala. No? Kaya masatisfy na tayo kung ano mang meron tayo. No? Huwag na natin pagka nasain na maging mayaman, na kinig ba kayo ng balita? Tulad ni Diskaya, Mrs. Diskaya, na ilan ang kanyang kotse? 40 kotse. High-end pa yun. Merong 111 million. Kahit sabi ko, kahit man lang yung bios, ibigay sa atin, yung pinakamura. Wala siyang bios. Oh, meron ako nakita Mayroon. bios. Wala na daw nakita ano kung di daw ginawa. Oh, pero meron nakita, hinati-hati lang, Tinago na. tinago. Tinago. Kasi Jack yan, isisequester yan eh. O, dito na sila pinangalanan. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ano daw ibig sabihin ng Eva? Ina ng sangkatauhan. No? Ang mag-asawa ay Eva ang itinawag ni Adan. Adan naman yung lalaki sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Okay. So, question and answer na. May natutunan kayo. O next meeting, verse 22 ng chapter 3 ha. Utay-utayin ko itong paliwanag sa inyo para maintindihan ninyong mabuti. Natuwa ba kayo sa lesson natin? Ngayon nyo lang ba ito nalaman? Ngayon lang. Hindi tinuro sa iba. Ibang pastor ninyo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil natuto tayo ngayong hapon. No? Huwag kayo magpasalamat sa amin dahil kami tinuruan lang din. No? Magpasalamat tayo sa Diyos dahil napakabuti niya. No? Ibinigay niya ang kaliwanagan ng Biblia. Though it is very simple, pero kung in passing mo lang yan babasahin, wala ka rin maiintindihan. Okay. Ano ang natutunan ninyo? Baka sabihin nyo naman, nakakatuwa. Ayaw ko ng kanyang answer. Ano? Ano ang natutunan ninyong dalawa dyan, mga best friend? Ha? Huwag daw maging chismosa. Yan ang natutunan nila. Titignan ko kayo. Everyday pupunta ako doon sa lugar ninyo. Ha? Mga mamaya meron. Siguro ng kabulo ng Hindi, meron po ako itapan. Sige. Hindi naman masama siguro. Oy, sige. Oo, lahat ng tanong hindi masama. Ano po, ibig ko sabihin, tulad po namin, magkakano sa Bible study. Hindi naman po, inaano ko na nag-isip ako sa mga tao na siyempre pag kami nagkita-kita, may mga problema kami. Hindi naman kami nagsusap-usap sa mga buhay namin. Kumbaga, yan yung problema, kung paano namin lalo sa Panginoon kung ano gagawin, manalangin. Yun, ang dapat ninyong gawin. Pero hindi pa kami nagamit sa mga buhay
Kasi di ba tayo nag-ano sa Panginoon. Tama yun. Salamat naman at ganoon pala ang inyong ibinubuhay. Ano ba ang tanong? Ang sabi ko, Ano ang Magtatanong. natutunan? Sabi ko kasi okay magchismis. Hindi. Ano ang, di ba sabi mo magtatanong ka? Magtanong pa muna. Wala pang tanong. Sagot ka ng sagot eh. Hindi, kasi yung sinasabi ko lang yung totoo para sa... Tama. Ano ang tanong mo? Ang tanong ko lang po, yung lang po yung kaya nga po kami, ako nahalungan na ako kasi nagkaroon ako ng ano doon, kaya nga po ako umano dito dahil gusto ko po magkaroon ng paliwanagan kung paano makapagpatuloy sa ano hindi naman natin binibigla unti-unti kasi kung yun naman talaga ang kakayahan ng kaisipan mo na mahirap naman alam mo kung may intindihan. Pero dahil nga nandito tayo, nandito tayo sa Panginoon, patuloy lang yun ang Panginoon. Siguro, O, ano ang tanong niya? what she Sasagutin means, ko kung ano ang tanong what mo. she means is, At huwag magpapadala yun sa daw, mga- sila daw unti-unti. Pero actually, it's not a question. Yung mga ginagawa daw nila unti-unti daw dahil sila naman daw ay galing doon. Ay, hindi po. Isa mo kayo galing? Ang ibig ko sabihin, yung nakakilala ako sa Panginoon. Ibig ko sabihin, nagkaroon ng problema na yun na, yung sinasabi niyo na hindi na. Sa isang Bible kasi, pag tayo naglingkod sa Panginoon, dapat nakakalasay. Hindi nagsisira-sira dito. Oo, tama yun. Hindi daw nakaka... Sa isang church daw, sa isang samahan, hindi daw nagsisiraan dahil yan ang nakakasira sa isang Tama, church. tama po yan. Tama Kaya po. nga po ako lumipat dito. Kasi nadadamay din po ako bilang isang naglilingkod. Hindi ko naman po na pinapatulan sila. Pero bilang isang nakaunawa na So, yun nangyari yan. Kaya nakapunta ko dito. Nangyari yan doon sa ibang church. Hindi sa atin. Opo, totoo yan. Hindi sa atin. Oo. O ngayon, ang tanong mo, ano ngayon ang tanong mo Ang, doon? ang tanong ko, tulad ko po na nandito po ako, hinihingi ko po sa inyo na lagyan, hindi ako nakapapagaling ng Bible ko. Kasi doon po, may mga Bible kami. May Bible kami. Binigyan kami bawat isa sa amin. Kaya lang talaga nila ano sa amin, kailangan din na rin kami basa. Kaya nga lang, hindi lang namin inaano, gawa ng, yun lang po yung alam namin, may alam naman kami, pero hindi katulad din sana. Alam talaga niya yung papa, aliyan. Alam mo ganito ang masasabi ko. Tulungan niyo kami. Oo. Ang masasabi ko, huwag kayong magmadali. Yun nga po. Huwag kayong magmadali. Natural yan. Oo. No, so, aral lang tayo ng aral. Ganun talaga. Magtanim ka ng mundo. Sino sa inyo marunong magtanim ng mundo? Diba? Lahat ba sabay-sabay? Di ba? Merong hanggang ganyan lang, merong ganyan lang, ganyan lang. Ang ibig sabihin niya, lahat ng tao, iba ang kaalaman niya. Siya yung mundo na mataas, at ikaw mundo, medyo maiksi ka. Hindi problema. Salamat po. Hinay-hinay lang. Palalanuin ka rin nito. Kaya huwag kang sasawa, huwag kang titigil na mag-aral. Yan po ang hiniling ko. Kasi ito si Ate Lisa, bago lang din yun. Kung halimbawa hindi ko masagot at hindi pa nakakaano talaga sa akin. Huwag kang mahiya. Kung hindi ko man masagot, huwag kang mahiya. Basta makapagpatuloy ako. Yes, Kung ano yung kasi niya natutunan dyan. mo, maibahagi ko rin sa Ang ano kasi niya dyan, may mga minsan na nag-question sa kanya, hindi daw niya masagot. Ay sabihin mo, Okay lang daw ano ang kung question hindi itatanong lang sa makapagsalita. church? Sabi ko, Ay, okay sa lang. Kahit pastor. ako, napansin mo ako, pag mahiya ako minsan, Hindi alamanin kasi- ako, hindi ako nagsasalita. kasi Sabi pastor, sa kanya, Opo. kasi ito lang sabihin ko sa inyo. Kasi doon, matagal po ako ng about matagal. Ilang taon po. Mga ilang taon ka na doon? Siguro may mga 3 taon. Tatlong taon. Ngayon, ilang po ako naalis na nga po yung kwento ko sa inyo. Na nagkaano sila. Nagkasira-sira sila. Umiwas na lang po ako kasi yun E paano yan kung kami naman dito sa pinuntahan mo nagkasira-sira din? Hindi po. Basta yung kaya nga po ako umano dito. Baka dito ko matagpuan Oo. yung tunay na pananampalataya sa So, sasagutin kita dyan.
walang church na hindi nabawasan. Wala kang matatagpo ang perfect church. No? Wala. Wala talaga. Kaya, huwag nating hanapin ang perfect church. Ang hanapin natin, si Jesus. Yun nga po. Si Jesus. Yun lang. Yun ang hanapin natin. Basta yung pinaglilingkuran, hindi yung tao Mm-mm. sa Panginoon. Kaya nga, di ba, lagi kong sinasabi dyan sa atin, Hebreo 12:2. Di ba? Ituon natin ang ating paningin kay Heso Kristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdan nito. Kaya pag nandiyan ka sa church, huwag mo akong tingnan, hindi ako si Jesus. Kaya nga, ang titingnan mo, si Kristo yung Kasi- pangalan niya. Kasi no? inisip ko po yun, Oo. wala po yung mawalay ko. Kung titignan ko po yung mga ng mga kapatiran ko, Tipisos ka. parang na rin ako sa Panginoon. Matipisos ka kasi Gusto ko kung makapagpatuloy. kung kaya ka nandoon sandali, kung kaya ka nandoon sa church natin, tinitingnan mo yung mga Kahit sana po, ganun. chismoso, chismosa, Lari, hindi ako kasi makapagpatuloy. masisira ka talaga. Hindi pa nangyari. Yan din, di ba? Yan ang testimony nito. Di ba? Totoo mo yan. Dapat bautisado ka na doon. Di ba sinabi mo? Hindi ako nagpabautismo doon dahil nakikita niya na pareho kayo ng problema. So, ito nga ang payo ko. Pag nandun tayo sa church, huwag mo tingnan ng katabi mo. Hindi ko tinuturo yan. Ang tingnan mo si Jesus. Kahit ang pastor, huwag mo tingnan. Ang pakinggan niya sa akin yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yun ang babago sa inyo. Nakukuha ba? Nakukuha ba? Hindi ko sabihin. Ngayon, kung titingin kayo na gusto nyo perfecto ang pastor, walang perfecto ang pastor. Lahat ng pastor may kahinaan niya. So, kung nakita mo yung kahinaan ko, matitisod ka. Ay, ayaw ko nakipastor sa ligid. Nakita ko ng babae. O, diba? Nakita ko nagnakaw. Diba? Ito. Marami talaga nangyayari. Kaya nga, ang lagi kong ini-inject sa utak ninyo, pag pumunta kayo doon sa Ay, church tutulungan natin. kita. Ano ba? May isa-serve ba? Meron. Okay ba? Kaya na? Nakakilagay mo? okay. Tama, di ba? Patuloy yung Oo, maas. Patuloy. Tsaka pag hindi nyo naintindihan, pag sabihin nyo, teka muna, dandakan, sister. hindi ko pa po Oo, hindi pa na-internalize sa utak. Hindi. Pag Bible study natin, di tanong niyo sa akin kung ano yung message. Kaya nga dati kami rito, di ba, Lisa? Kung ano yung pinag-aralan sa Sunday, dito namin tinatalakay. Dinadagdagan ko pa. O, kasi doon, pasok, malilito ka sa dami ng sasabihin ng pastor eh. Hindi pa natin Malilito ka pa. tunay na Okay. kasi doon sa kanila yung paliwanag. Ha? Basta ka lang magbasa. Kailangan mo na Magbasa. paliwanag. Yes. Kasi ang Biblia mo sa matalinagan. Matalina. Talagang karamihan yan talinaga. No? Kaya kailangan talaga rin magpapaliwanag. Ngayon, Mas marunong. dito kayo nakakilala kay pastor, kayo ay nabautismuhan. Manatili kayo rin sa church na ito. Huwag yung mabalitaan namin nagsimba kayo doon, dito, wala akong sinasabing ano. Manatili kayo. Kung nakita nyo mali, lumipat kayo. Libre. Hindi kasi ganito po. Kasi kasi ano, Nung nawala ako dyan, hindi lang ganun yung matisuran ko. Yung kung hindi ko paninira ko tututunin ko. Kasi nagpasalamat ako sa Panginoon na dati wala talaga yung pagkakilala sa kanya. Pero nung ako kinuha ni Joseph, hindi ako nakakilala. At umano yung mga buhay ko, hindi naman ako inanong kanya. Kaya lang, hindi ko alam kung ano. Yung natisuran ko sa kanila, yung sinabi niya. Yung hindi lang kayo, hindi please. Pinapakatotoo nila yun. Hindi lang kayo nandito sa church. Kailangan nyo rin hindi lang sa makain kayo. Kailangan makanyala kayo. Pero paano po, pastor? Kahit mga gustuhin naman natin na mag-anyaya. Ginawa, at paano nag-anyaya ka. Gusto ko rin naman na yung natutunan ko. Paano may share ko. Yung malayo ako dati sa Panginoon, yung nakakilala, gusto ko ibigay. Gawin mo yun. Gawin mo Ginawa yun. ko po I-share yun. mo. Pero ang kaso nga, kahit man po isinasama mo sila, mga ilang araw lang wala. Tingnan mo ha. Makinig kayo. isama mo sa prayer. Sandali, Ate Lini. Makinig kayo.
No? Kahit anong gawin nyo sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo, Sa mga anak ko. kahit anong gawin nyo, wala kayong magagawa. Yun nga. Ang magagawa nyo, ano? Panalangin. Yes, prayer. Yun nga po. Panalangin mo, huwag mo siyang kausapin, panalangin mo, Panalangin panalangin. mo lagi. O, tingnan mo, di ba ako, ang anak ko, hindi ko pwedeng utusan. Anak ko na yan, pero pwede kong utusan yan, dahil ako dati siga eh. Sige, pag hindi ka nagsimba, bumugbugin kita mamaya. O, pwede kong gawin yun. Hindi ko ginagawa. Kasi, alam ko, tayo dapat may free will. Free will ang napakahalaga. So, nang tinamulong linggo, wala ka kasi nung linggo eh. Wala kayo. No? Nagsimba. Sino ba nagsimba ng linggo? Ito. Kami, Isa. Kasi nga po yun. Yung Tatlo anak ko. wala. Yung anak ko nagsimba. Nagsimba. Hindi nagsisimba. Dito ang tuwa ako dahil ang nagpasimba sa anak ko, hindi ako. Ang Panginoon. Pero pwede kong gawin yun. Eh, hindi tama kung ako ang bubugbog sa kanya pag hindi siya nagsimba. Nakuha niya? So ngayon, kaya lang, ang sabi naman eh, ng anak ko, pa, out of order ako. Mga may edad na daw kayo, siya binata pa. Sa hapon na lang daw siya, nakita niya yung hapon. doon, 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 sa hapon daw siya, eh, di ba? Hindi ko siya pwedeng pigilan. Siya may gusto eh. Hindi ako dictator. Nakuha niyo ba? Kaya kita mo sa atin, ang dami nang umalis, hindi ako magmamakaawa. Balik ka na. Hindi ko gagawin. Kasi Akong leader. ang Diyos kasi hindi naman tayo pinili. Ang Diyos daw hindi naman pinili. Tama. Sa Free tayo will. inaano. Yes. Kasi ako po, dati, yung dating kwento ko, dati nag-iglesia, nagkatoliko, may wala akong yung Diyos. Nung ako kinuha ni Jose, doon ko yung nakilala ang Panginoon. Doon ko na ano yung mga maling ginawa, nabago ang buhay ko. Kaya nga lang, nagkaroon lang ako ng ano dahil sa pamilya. Hinahanap ko yung isang ano talaga na hindi na siguro masamang maganap ng katotohanan ng ating kaligtasan. Kung paano talaga. Yung isa lang tayo umaano talaga sa Panginoon. Yun na lang. Ha? So, dahil wala na tayong oras, no? Closing prayer na si Mrs. Ako. No? Closing prayer at bahala ka na kung ano mga request nila. Ano mga request nito? Wala to cellphone. Meron pa ako sa ito kasi hindi ko alam kung paano. Ah, para kasi mamaya meron akong isusulat na mga ipapanalangin. Sana kung meron kayong mga cellphone, Basahin nyo. basahin ninyo kung napasama ba yung, o di kaya may mga request kayo, pwede kong isama doon sa mga listahan. Kasi nililista ko kung ano yung mga request. Ha? Good health, ikaw. O, sige, tayo manalangin. Ikaw, anong request mo ngayon? Patuloy na. Patuloy. Okay. Makaapang-anyaya. Hindi din manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, napakabuti mo talaga, Panginoon. Salamat sa hapong ito na iyong pinagkaloob na kami ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa iyo. Salamat o Diyos na sa pamamagitan ng Genesis, Panginoon, ay nakita namin kung gaano ang ginawa mong pagmamahal sa amin. At ipinakita mo rin o Diyos kung paano kami naging masuwayin, Panginoon, hanggang sa kami ay nahulog sa pagkakasala. Kaya nga po, dinadalangin namin, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, hayag man o lingid, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, sa lahat ng kalapastangan ng nagagawa namin. At sa hapong ito, dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat ako dahil patuloy mo kaming inaaralan, patuloy mo kaming winawasto, patuloy mo kaming tinuturuan. Ganoon din po, Diyos, dinadala ko rin po sa hapong ito ang kahilingan ng aking mga kapatid. Salamat po sa buhay ni Ate Lenny, Panginoon, na
Patuloy mo po siyang binibiyayaan ng mabuting pangangatawan at lahat ng kanyang kailangan ay iyo pong sinusupply sapagkat ang sabi mo nga, Panginoon, and I will supply all your needs. Thank you po, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo po sa tahanang ito na aming pinagdadausan ng aming Bible study. Pagpalain mo po ang lahat ng nakatira dito. Layo po ang tahanang ito sa mga taktika ng kaaway. Sa hapong ito, dakilang Diyos, dinadala ko rin sa panalangin ang buhay ni Liberty. Thank you, Lord Jesus, dahil alam ko naliliglig ang puso niya, Panginoon, at sabik na sabik siyang makilala ka niya ng lubusan sa kanyang buhay. Nawa, O Diyos, kasama si Lina, Panginoon, ay matutunan nila, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-iingat sa kanilang buhay. Loobin nawa, Panginoon, na ang buong sambahayan ni Liberty ay masyaran niya, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, ay maiabot, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya at ma-share niya, Panginoon, maantig ang puso ng kanyang mga kasama sa bahay at makilala ka nila ng lubusan. Ganoon din si Lina, Panginoon, ingatan mo po siya at subaybayan. Ganoon din ang kanyang anak. Nawa ay matutunan nila, Panginoon, pareho ang tamang daan ng buhay. Huwag silang ma-conquer, Panginoon, o madala, Panginoon, ng sanlibutan, kundi patuloy na katatagan sa piling mo ang kanilang maranasan. Ganoon din si Tiseni, o Diyos, nawa ang kanyang kahilingan ay pagkalooban mo po siya ng damdamin, Panginoon, na magpatuloy ng paglilingkod sa iyo, na ipaglingkod niya ang buhay niya, Panginoon, bilang buhay at banal, Panginoon, sa iyong harapan. Tulungan mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang kalusugan, na maging healthy siya, sapagkat alam ko, O Diyos, siya ay nag-iisa. Salamat din sa buhay ni Lisa, Panginoon. Dito ko po nakikita ang iyong transformation sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo siya, Panginoon, sa iyong ubasan. Alam ko, Panginoon, marami man siyang mga kahilingan. Ikaw po ang higit na nakakatalos, Panginoon. Biyayaan mo nawa si Lisa, Panginoon, ng mabuting pangangatawan, ng mabuting kalusugan. Pagpalain mo po ang kanyang negosyo, maging ang kanyang mga anak, Panginoon. O Diyos, sa aming pong sandaling paghihiwalay, loobin mo na ang iyong blessing, Panginoon, ay sumaamin nawa sa buong maghapong ito at sa darating pang mga araw. We praise you, we bless your holy name, O Lord. Salamat sa iyo, O dakilang Diyos. Ito bang aming dalangin? In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ang 2:30 na, galing